magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Dikia and welcome back to my channel. So sa araw na ito ay ating naman pag-aaralan ang trigonometric functions na involved sa right triangle. So nung nakaraan ay ating pinag-aralan sa trigonometry, ang basic overview nito at ang basics ng angle. So upang mas maintindihan natin ang trigonometry, dito na tayo sa next topic. So kung ating matatandaan, ang right triangle ay ang kind ng triangle na may right angle. So kung nakita nyo yung illustration, this is the right triangle. Example, diba? Nakita natin may right angle siya. At ngayon, nagkaroon ka ng sides. Meron kang X, may Y, may R. So meron tayong tatlong sides sa isang right triangle. We have adjacent, we have the opposite, and we have the hypotenuse. Pag sinabing hypotenuse, this is the longest side of the right triangle. Ito yun. Pag sinabing adjacent, ito naman yung side na didepende siya sa buka ng isang angle na natitira sa taas. So, for example, the illustration is, this is the right angle. Yung corresponding angle na katapat niya, ang magiging katapat ng pagdating sa side ay yung opposite side. Yung adjacent, nagbabago siya, depende sa buka nito nasa itaas. Yan ang paliwanag dyan. And we have the point X and Y wherein ito yung intersection ng X1 at Y sa Cartesian coordinate plane. So sinabi dito, theta is used to label a non-right angle. So non-right angle siya kasi automatically sa right triangle is lang ang right angle mo. Maaring 30-60 yung setup mo, maaring 60-30 or 45-45. Depende sa binigay ng problem. So we introduce also Pythagorean theorem na ang nag-initiate nito ay si Pythagoras na isang great mathematician. So sa Pythagorean theorem, sinasabi dito na the square of the hypotenuse is equals to the sum of the squares of the other two legs. So ito yung hypotenuse, yung square daw niya equal sa square ng dalawang side. Kaya ito yung formula nun. Ito yung adjacent, opposite, this is the hypotenuse. Kaya dito ka nagamit sa formula na ito. So kung makuha mo naman yung formula ng X and Y, syempre magka-transpose ka at magka-cancel ka dyan para makuha mo yung formula nila. Napaka-basic lang yan. Gagamitin mo lang ng algebra. So also, we introduce 6 trigonometric functions. We have sine theta, cosine theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, and cotangent theta. So, pinaka-keyword na ginagamit natin dito pag nag-solve tayo ng 6 trigonometric functions ng isang right triangle ay ang SOHCAHTOA. So, napaka-basic lang naman niyang i-memorize. SOHCAHTOA. Bakit lang yung SOHCAHTOA? Dahil dito siya binase sa unang tatlong sine, cosine, tangent. Unahin natin ang SO. SO means sine is equals to opposite over hypotenuse. Yun yun, di ba? Cosine is equals to adjacent over hypotenuse. Ayan. TOA is tangent is equals to opposite over adjacent. So dito naman, sa cosecant, secant, and cotangent. Cosecant, di ba? Reciprocal lang siya ng sine. Kaya ang nangyari yan, naging hypotenuse over opposite siya. Second, siya naman ang reciprocal ng cosine. Kaya magiging hypotenuse over adjacent siya. Ang cotangent, ganun din, reciprocal lang ng tangent. O 1 over tangent siya. Kaya magiging adjacent over opposite. So, substituting also, diba? Para mas maintindihan natin, ngayon natin ilagay dito sa opposite over hypotenuse, diba? Is y over r
Dito naman is x over r. Dito naman ay y over x. So, reciprocal lang din sa kabila. Kaya, dito, yan. Napaka-basic lang yan. Pinaka-keyword, so katawa, mahin mo yung tatlo. Kailangan tanda mo yan. And the rest, identities or functions will follow. So, second, cotangent. Kaya, dadako na tayo sa ating example para mas maintindihan natin ang nilalaman ng trigonometric functions na dapat sinusolve sa right triangle. Pero alam nyo ba kung bakit natin pinag-aaralan itong trigonometric functions sa right triangle? Dahil essential ito para sa iba pa natin mga math subjects kagaya ng calculus, kagaya ng geometry, kagaya ng advanced math, at kagaya ng mga pinag-aaralan sa design subjects ng engineering, gaya ng engineering mechanics, diba? At gaya ng machine design ng mechanical engineering, or sa ibang aspects of engineering na pinag-aaralan yan sa design. Kaya napaka-fundamental nitong topic na to. Hindi dapat natin ito kakalimutan. Dapat bahagi na ng routine natin ito ng pagsusolve pagdating sa trigonometric na dapat tanda mo yung word na SOHCAHTOA and trigonometric functions. Also, Pythagorean theorem. Kaya, sige, dadako na tayo sa iba pa nating mga pag-aaralan regarding trigonometric functions. Let's go! So, dito na tayo sa next part. So, kung nakikita nyo, sa may taas, meron tayong dalawang triangle dyan na illustration. So, those are both right triangles. So, special cases kasi to. May encounter natin siya as time goes by kung tayo ay mag-solve ng problems about right triangles dahil binibigay siya ng ganyang cases. Pero wala naman sa case yan. Basta marunong tayo mag-solve ng SOHCAHTOA o pagkuha natin ng mga length ng bawat sides, madali na lang. Kasi yan, just representation yan kung saan ang mas malaking angle at mas maliit. For example, 30, 60, 90 na right triangle. So, makikita natin na ang x niya is yun yung adjacent side dahil, di ba, magbabago. Kaya sinawag na adjacent side kasi nagbabago siya. Depende sa, lawak nito. Yung angle na nandito. The more na lumaki yung angle, the more nahahaba yung side. Kaya tinawag siyang adjacent. Opposite side naman yung y dito dahil opposite siya nung corresponding angle na katapat ng 90 degree. So yun yun. Dito rin sa 60, 30, 90, ganun lang din. So same as 30, 60, 90, yung x is yung kanyang adjacent side. Dahil magbabago siya, yung side na yon, yung length nun, depende sa buka nito. Pero since 30 degree ka dito, dahil special case nga siya, ito yung setup ng triangle na yan. So, this is the adjacent side, the opposite, and the hypotenuse. So, para sila. So, meron pang isang case, yung 45, 45, 90, equal naman yun. Sabihin natin, 45, 45, 90, 45 degree dito, 45 degree, then 90 degree. Mabubuo nila ay 180 degree pa rin. So, same theorem ginagamit dyan, Pythagorean pa rin. X squared plus y squared is equals to r squared or a squared plus b squared is equals to c squared. So, let's go on with our example para mas maintindihan natin kung paano sinusolve yung tinatawag nating trigonometric functions, diba? Yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So, example, is a triangle below to find the 6 trigonometric functions. We all know already the 6 trigonometric functions as we mentioned a while ago. Ito ngayon, yung unang tatlo, tapos yung corresponding nilang tatlo, yung kanilang reciprocal. So, let's refer to the triangle right here. So, this is a right triangle, pero di natin alam ang kanyang corresponding angle na tapat ng 90 degree. So, sabi, kunin daw natin yung 6 na trigonometric functions niya. First, we must use Pythagorean theorem.
So we all know x squared plus y squared is equals to r squared. So ilapat lang natin. Since ang x dyan itong 6, kasi equal din naman siya sa a, diba? Kung ilapat mo man dito, pwede naman. So 6 squared plus 8 squared. So in-squared mo lang din itong 8. Squared mo yung 6. Equal to sa r squared. Paano nakuha yung 10? Para makuha yung 10, diba? 6 squared is equals to 36. 8 squared is equals to 64. 36 plus 64 is equals to 100. Naka r squared to. Para matanggal yung squared niyan, square root ka both sides. Kaya square root of 100 is 10. Nakuha na natin yung r or c. Balik ka dito. Tingnan mo. Ibig sabihin, 10 na daw yung length nito ng hypotenuse. Tama nga naman kasi siya ang longest side. Diba? Lagi ang hypotenuse. So, kunin natin yung 6 trigonometric functions niya. So, unahin natin, SOHCAHTOA syempre. Sine, cosine, tangent. SOHCAHTOA, sine is equals to opposite over hypotenuse. Kaya, makuha natin dyan. Yung opposite natin dyan, as we all know, 8 yon. Substitute lang. Tapos yung h natin, di ba? Hypotenuse is, 10. Di ba? Kaya 8 over 10 or lowest term natin magiging 4 over 5. So next is cosine. Ang sinabing cosine, ayon sa SOHCAHTOA, siya ay adjacent over hypotenuse. So adjacent, where's the adjacent side here? Ito. Sabihin 6 over hypotenuse daw na 10. Kaya lowest term mo rin yun, magiging 3 over 5. So sa tangent naman, TOA. Tangent is equals to opposite over adjacent. Where's the opposite side? Itong 8, di ba? Opposite. Kasi opposite siya ng corresponding angle na katapat ng 90. Kaya 8 over 6 adjacent. Ito. Lowest term magiging 4 over 3. So, dahil alam mo na yon yung tatlong yan, reciprocal na lang yung natirang tatlo. So, reciprocal ng sine is cosecant. So, dahil reciprocal niya yun, reciprocal mo lang din yung formula niya o yung ratio niya, di ba? Ratio niya is equal, di ba, sa opposite over hypotenuse. Reciprocal naman niya magiging hypotenuse over opposite. Kaya magiging 10 over 8. Dito 8 over 10. Kaya magiging 5 over 4 sa lowest term. Sa second naman, reciprocal lang ng cosine. Kaya hypotenuse over adjacent, wherein makuha natin ng 10. Ito yon, 10 over 6 na adjacent, where in lowest term mo magiging 5 over 3. So cotangent is the reciprocal of tangent, or pwede sabihin 1 over tangent. Kaya mangyari dyan, adjacent over opposite, equal siya sa 6 over 8. Lowest term mo magiging 3/4. So that is the simple na example ng pagkuha ng trigonometric function. So mag-solve tayo ng iba pang mga problems para mas maintindihan natin yung patungkol sa trigonometric functions, paano kunin ng mga sides. So sige. So yan, dito na tayo sa ating solving problem number 1. Use the triangle below to find the 6 trigonometric functions. So tingnan natin ang illustration. Nakabaliktad ang ating right triangle. So, syempre, ganun pa rin naman ang pagsusolve kahit na nakabaliktad ang iyong triangle. Basta alam mo kung nasan ang adjacent at nasan ang opposite side. Syempre, automatically, yung pinakamahabang side dyan, yun ang hypotenuse. Kaya makita natin dito na itong square root of 5 na to, yun kaagad yung kanyang r. So, saan kaya dito ang opposite at saan ang adjacent side? Ang opposite mo dyan ay syempre itong y. Dahil, syempre, ito yung corresponding angle na katapat ng iyong 90 degree. Yung adjacent dyan, ito. Dahil nagbabago siya, depende sa buka na ito. So, ang iyong adjacent naman ay itong 1. Kaya, dito siya pwesto. So, solving, first, the value of y, diba? Or the opposite side, we have x squared plus y squared is equals to r squared. Kaya ilalapat mo yan, yung mga values dyan para makuha mo yung kasagutan.
So 1 squared plus, siyempre di mo alam yung y, kaya y squared yan. Kunin mo ngayon yung, siyempre, yung y, substitute mo yung value ng r. So applying the rule of algebra, we have, bakit naging 5? Dahil cancel out ito. Square root kasi may squared ka sa labas. So, ang y mo is 2. So, sabihin, value mo ng y, yun pala yun, 2. So, applying SOHCAHTOA para makuha ang unang tatlong trigonometric functions, we have, syempre, opposite over hypotenuse muna tayo. Na mayari dyan, apply mo yon. Yung opposite mo yung y, kaya magiging 2 over hypotenuse mo, square root of 5. Or applying the law of conjugates, diba? Kapag tayo may radical sign, so, papag-aralan natin yan, yung conjugates sa mga susunod na videos natin. Kaya stay tuned lang kayo. Pero, ngayon, diretsuhin muna natin yung simplified form niya na ginamitan ng conjugates. Kaya mangyari dyan, 2 square root of 5 over, 5. Yan yung simplified form niya. So, cosine. Ano naman ang cosine? Adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse, we have 1 over square root of 5. Or, applying the law of conjugates, or the rule of conjugates, we have square root of 5 over 5. So, next naman, tangent. Tangent is opposite over adjacent. We have, ito na, baba na natin. Kaya magiging 2 over 1 or 2. Ngayon, paano makuha yung tatlong huli? Yung cosecant, yung secant, at cotangent. So, dito na sa baba. Siyempre, cosecant, reciprocal ng sine. Tapos, secant, reciprocal ng cosine. Cotangent, reciprocal lang, tangent. So, applying o substituting the values, nakakuha natin ng kasagutan. And then, yan na yun. Diba? Nakuha natin yung 6 trigonometric. Sine, cosine, tangent, applying SOHCAHTOA first. Tapos yung cosecant, secant, cotangent, syempre reciprocal sila nung tatlo. So dapat alam mo yung pattern, kaya lang ang keyword dito SOHCAHTOA talaga. Diba? Para makuha natin yung mga kasagutan dun sa 6 na trigonometric functions. So pagbalik-balik tayo mo man ng triangle, ang right triangle na given, kung alam mong kunin ng opposite, adjacent, at hypotenuse niya, madali lang siyang ilapat sa equations upang makuha mo yung 6 trigonometric functions. For as long as you know the rule or the keyword SOHCAHTOA. Ayun yung keyword para sa 6 trigonometric functions para makuha mo siya. So, ito yung mga natin, sagot. Diba? So, napaka-basic lang pala niyan. Ang 6 trigonometric functions na yan, kahit nakapikit siguro masosolve yan. So, doon tayo sa ating problem number 2. Let's go! Dito na tayo sa ating last problem for this topic. Sabi dito, find the values of the trigonometric ratios of angle theta. So, makikita natin, right triangle ulit yan. So, kagaya lang din ng ginawa kanina ng mga solutions, ganun lang din dito. Una, ang gagawin natin ay apply natin ang Pythagorean theorem. Pythagorean theorem is equals to x squared plus y squared is r squared.
So, meron na tayong x sa y. Saan ang x dito? Ang x dito ay ito. Ang y dito ay itong 12. Kaya, apply mo yan. So, makuha mo ay diba? Applying the law ng Pythagorean o the theorem of Pythagorean. Ang r ay 13. Ayun ang ating r. Pero di pa dyan nagtatapos dahil kukunin natin yung 6 trigonometric functions or ratios na sinasabi dito ng angle daw na theta. So, hindi naman hinihingi dyan kung anong value ng theta. Kaya ang gamitin natin dyan, sin theta, cosine theta, yun yun. So, ganoon lang din, nakagaya ng naunang problem na sinolve natin. May given din na theta doon, di ba? Kung ating babalikan. Kaya, lalagyan lang din natin ng symbol na theta yung ating mga functions upang mas understood yun pang nang-solve tayo, di ba? Yun lang yan. So, sin, alam na natin, di ba? So, katawa. Ulit. So, towa. So, unahin natin ang so. So is opposite or sine is opposite over hypotenuse. Ang cosine ay adjacent over hypotenuse. Towa. Tangent is equals to opposite over adjacent. Equals. Opposite. Ano ang ating opposite dyan? So, ang opposite natin dyan ay 12. Hypotenuse mo 13 or 13. So, adjacent mo naman dito ay 5. Diba? Hypotenuse mo 13. Dito, opposite over adjacent. 12 over 5. So, next, cosecant is just the reciprocal of sine. So, we have hypotenuse over opposite. So, sa secant naman, reciprocal siya ng cosine. Kaya, hypotenuse over adjacent. Cotangent is the reciprocal of tangent. Kaya, adjacent over opposite. Equals. Makuha natin dito, 13 over 12. Dito naman, 13 over 5. Dito ay 5 over 12. So, ayan ang ating kasagutan para sa trigonometric ratios ng angle theta. So, sine 12 over 13, cosine theta 5 over 13, tangent theta 12 over 5, cosecant theta 13 over 12, secant theta 13 over 5, cotangent theta is 5 over 12. So, ayun, napaka-basic lang ng trigonometric functions, yung 6 na yon. Kaya isa to sa mga hindi dapat makalimutan pagdating sa trigonometry. And syempre, magagamit natin siya sa ibang part ng mathematics or sa ibang subject matter ng mathematics, kagaya ng calculus, geometry, and differential equations, and advanced mathematics. Kaya wag kakalimutan yung mga basics para di tayo nalilito pag tayo ay nagsusolve ng mga basic na problems at syempre ng mga komplikadong problems, lalo na kung ikaw ay engineering student, involved ang design. Dapat hindi mo makalimutan kung paano mag-solve ng trigonometric functions, diba? Sa isang right triangle. So, sa mga next topics natin, mapag-aralan natin ang iba pang topic ng trigonometry na karugtong nitong 6 trigonometric functions ng right triangle. So, involving other laws
ng sides para makuha ang side at angle. So may mga law tayong ginagamit at sinusunod. So maraming salamat guys sa pakikinig. Again, this is Engineer Jom Digia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang kayo ay updated sa mga bagong upload ko na videos regarding sa ano pa mang mga subject matter o pinag-aaralan sa mathematics, sa science, sa engineering, or sa physics. Kaya stay tuned lang. Huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like, syempre, at mag-comment na rin kung kayo may mga katanungan. Kaya maraming salamat sa pakikinig. Again, this is Engineer Jom Digia. Don't forget to subscribe to my channel. God bless us all.